Gaya ng sinabi ko nung nakaraang kong video, ang gagawin nating mga putay ngayon ay pampasko. Kaya sa araw na to gagawa tayo ng baked macaroni na pwede nyong pangbaon sa mga potluck at Christmas party at pwede rin panghanda sa inyong Noche Buena. Kaya simulan na natin. Una nating gagawin, magluluto lang tayo ng mga macaroni. Kumukulong tubig, tapos asin. Then lalagay na natin yung mga macaroni. Pagkalagay ng macaroni, haluin nyo lang ng konti para hindi dumikit sa ilalim. Lutuin lang natin according sa package instruction. Kapag ready na yung mga pasta, hanguin lang natin. Pagkatapos, ise-set aside lang natin tong mga pasta. Susunod naman natin gagawin yung spaghetti sauce. So sa isang kasirola, magigisa lang tayo, mantika. Tapos magigisa tayo ng bawang. Then sibuyas. Tapos gigisahin lang natin siya hanggang sa lumambot. Next naman, lalagay natin yung giniling na baboy. Pagkatapos, season natin ng patis at black pepper. Sangkutsahin lang natin to hanggang maging brown yung mga karne. After nating magsangkutsa ng karne, sunod naman natin lagay yung mga hotdog. Sweet ham. Pagkaluto na yung hotdog tsaka ham, lalagay naman tayo ng tomato sauce. Tapos maglalagay din tayo ng banana ketchup. Halu-haluin lang natin to occasionally para maiwasan natin yung paninikit ng sauce sa kaserola natin. Then isi-simmer lang natin siya ng mga 15 minutes. After 15 minutes, maglalagay naman tayo ng condensed milk. So hindi na ako naglagay ng sugar kasi matamis naman tong condensed milk. Pero kung ayaw maglagay ng condensed milk, pwede naman kayong gumamit ng sugar lang. After 15 minutes na pagsisimmer, ready na yung sauce natin. Set aside lang natin, tapos gagawa tayo ng bechamel sauce. So sa paggawa naman ng bechamel sauce, gagawa lang muna tayo ng roux. Ang roux ay equal part fat at saka equal part na harina. So in case dito, ang gagamitin kong fat is butter. So 2 tablespoons ng butter. Melt lang natin. So sa paggawa ng bechamel, kailangan mahina lang yung apoy kasi ayaw nating magkakulay. Unlike sa gravy na kailangan natin ng kulay, kaya binabrown natin yung roux. So ito, gagawa tayo ng blonde roux kung tawagin. So kapag tunaw na yung butter, lalagay na natin yung mga harina. Then imimix lang natin hanggang maging incorporated. Then kapag well combined na, maglalagay naman tayo ng gatas. So dahan-dahan lang. So ayaw natin itong mabigla, kaya dapat gradually lang yung paglalagay ng gatas. Para matest mo kung ready na yung bechamel sauce, kuha ka lang ng kutsara, tapos i-scrape nyo lang na ganyan. So kapag nakikita nyo na yung bottom ng kutsara, tapos hindi siya nagbo-broken, ready na to. So kung napansin nyo, hindi ako naglagay ng seasoning kasi gagawin natin tong mornay sauce o cheese sauce. Yung cheese kasi medyo maalat. So, ready na to. Maglalagay na ako ng cheese. So, maglalagay ako ng cheddar. Maglalagay din ako ng mozzarella cheese. So, medyo maalat yung mga cheese natin dito sa Pilipinas. Kaya, tinatansya ko rin yung alat. Then, imimix lang natin hanggang maging well incorporated sila. So, at this point pala, pinatay ko na rin yung gas. So, ready na rin tong cheese sauce o mornay sauce natin. Susunod natin gagawin, mag-a-assemble na tayo. So, sa pag-a-assemble, ito na yung niluto nating pasta kanina. Lalagyan lang natin ng sauce. Then, imimix lang natin gently para hindi madurog yung pasta. Then, kapag well combined na siya, sasalin natin siya sa baking tray.
Then dadagdagan natin siya ng sauce sa ibabaw. Pagkatapos lalagyan natin ng cheese sauce sa ibabaw. Papatagin lang natin. Then lalagyan natin ng grated na mozzarella at saka cheddar cheese. So spread nyo lang mabuti. Pagkatapos, ibe-bake lang natin siya sa preheated oven, 200 degrees Celsius, 20 to 25 minutes o hanggang sa maging brown yung ibabaw. After 25 minutes sa pagbe-bake, ready na siya. Nag-melt na yung cheese, tapos medyo nag-brown na. Hanguin na natin. So, ready na ang ating finished product. Ito na ang ating ginawang baked macaroni. So, nakita nyo, medyo crusty pa yung cheese niya. Tapos, sobrang creamy nito. Kung madadala nyo to sa mga potluck nyo at mga Christmas party, sigurado may impress yung mga bisita nyo. Napakadali lang niyang gawin. Kung may natutunan kayo sa video na to, kita-kita muli tayo sa mga susunod kong upload.